Pagkadating ko sa chapel kung saan nakaburol si Mommy, nagulat na lang ako nang salubungain ako ni Risa na halata sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, mabilis itong naglakad palapit sa akin. Amber, mabuti naman at dumating ka na. Nasa loob ang Daddy Gustavo mo, seryoso niyang wika sa akin. Kaagad namang nagsalubong ang kilay ko at hindi ko na sinagot pa si Risa at dali-dali na akong naglakad papasok ng chapel kung saan naabutan ko nga si Daddy kasama ang kabit nito na si Rosalinda na nakaupo. Ano ang ginagawa niyo dito? Sino ang may sabi na welcome kayo dito? Galit kong wika at mabilis na nilapitan si Daddy at Rosalinda. Amber, ano bang klaseng tanong iyan? Natural, burol ng mommy mo kaya normal lang naman siguro na pati ako ay magluksa din diba? Sagot naman kaagad ni Daddy. Napansin kong pinagtitinginan na kami ng ilan sa mga nakikiramay kaya naman pagak akong natawa. Wow, talaga lang. Nakikiramay ka? Pagkatapos ng lahat-lahat na ginawa mo kay mommy, may gana kang pumunta dito para makiramay? Naririnig mo ba iyang sinasabi mo, Mr. Rodriguez? Galit ang boses na bigkas ko. Napansin kong biglang namula ang mukha nito siguro dahil sa pagkapahiya. Amber iha. Huwag ka namang ganyan. Tao kaming pumunta dito sa burol ng mommy mo at huwag ka naman magalit sa akin. Nakalimutan mo na ba? Ako ang ama mo. Ako ang daddy mo at huwag ka naman sanang magtanim ng sama ng loob sa akin. Kaagad niya din namang sagot. Napataas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. Naninibago ako sa ipinapakita niyang pag-ugali sa akin. Bigla yatang nagbago ang ihip ng hangin Bigla yatang naging mabait ang walang kwenta. Bakit? Ano ang dahilan niya? Dapat na ba akong kabahan? Tao ka ngang pumunta dito sa burol na ito pero hindi kita matatangak. Ikaw ang dahilan kaya namatay si mommy kaya huwag kang plastic. Umalis ka na. Umalis ka na kasama ng kerida mo, galit kong sigaw habang hindi ko nang pagilan pa ang muiling mapaiyak. Kalmado akong dumating kanina dahil kahit papaano, nakapagpahinga ako at nakatulog ng medyo mahabang oras. Busog din ako pero nang makita ulit ang taong naging dahilan kaya hindi ko na ihabol ang surgery ni mommy at hindi ko nakasama ng isang gabi, galit na galit ako. Kahit na nananalaytay sa ugat ko ang kanyang dugo, hindi ko siya mapapatawad. Kasalanan niya kung bakit nangyari ito kay mommy kaya walang dahilan para maniwala ako sa pagbabait-baitan niya ngayon sa akin. Amber iha wala na ang mommy mo. Sana naman mapatawad mo na ang daddy mo. Don't worry, since nag-iisa ka na lang, after this pwede ka nang umuwi. Sa bahay. Pwede mo akong ituring na sarili mong ina kung gusto mo. Nakangiting sabat naman ni Rosalinda. Ang kabit ni Daddy na hindi ko alam kung ginugood time lang ba ako or pinaplastic ako. Kakaiba din ang mga ito Alam kong may dahilan sila kaya sila nandirito pero hindi ko sila bibigyan ng chance na mapaikot ako. Hinding-hindi. Gusto mong maging ina kita? Ang kapal din ng mukha mo no. Ikaw ang naging dahilan kaya nagkawatak-watak ang pamilya namin nang iinsulto kong bigkas na sinabayan ko pa ng mapaklang pagtawa. Hindi. Hindi mangyayari iyon. Kung ano man ang pakay nyo kung bakit kayo nandirito, lumayas na kayo. Umalis na kayo, galit kong bigkas at mabilis kong nilapitan si Rosalinda. Hinawakan ko siya sa kanyang braso at galit na kinalagkad palabas ng chapel. Bulangan naman ang umalingangao sa buong paligid. Alam kong nagmumukha na akong palengkera sa mga mata ng ibang taong nakakakita ngayon sa ginawa ko kay Rosalinda pero wala na akong pakialam. Gusto ko nang umalis sila sa burol ni mommy dahil hindi ko sila kailangan. Hindi ko kailangan ang pakikiramay nila. Pagdating sa labas ng chapel, kaagad kong binitiwan si Rosalinda at itinulak palayo sa akin. Napaupo ito sa Bermuda grass habang kitang-kita ko ang galit na nakaguhit sa mukha nito. Matalim din ang mga matang nakatitig sa akin. Amber, sumusobra ka na talaga. Grabe na ang pangbabastos mo sa amin. Pati ang tita Rosalinda mo, hindi mo na iginalang, narinig ko namang saway ni Daddy. Sa pagkakataon na ito, galit na ang boses niya. Sumusobra. Namatay si mommy noong gabing kinidnap mo ako, Dad. Kung hindi dahil sa pansarili mong interes, hindi namatay si mommy at naagapan pa sana ang sakit niya. Kinamumuhian kita. Hindi kita mapapatawad sa nangyari kay mommy. Sana ikaw na lang ang namatay. Sarna ikaw na lang tutal wala ka namang kwenta Galit kong sigaw pabalik sa kanya.
Tuluyan nang naglaho ang katiting na respeto na nararamdaman ko para sa kanya dahil ang mas nangingibabaw sa puso ko ngayon ay matinding galit. Kasabay ng halos paghihisterikal kong iyon ay ang pagtama ng palad ni Daddy sa pisngi ko. Lalong nag-uunahan sa pagpatak ang luha mula sa aking mga mata habang matalim akong nakatitig sa kanya. Walang hiya. I hate you. I hate you. Hindi baling wala akong kikilalaning ama habang buhay ayaw na kitang makita kahit kailan, galit kong sigao habang hawak ko ang aking pisngi na nasaktan. Napansin ko naman ang guilt na kaagad na gumuhit sa mukha ni Gustavo sabay kuyom ng kanyang kamao. Amber iha. Hay hindi ko sinasadya. Ay, ikaw kasi eh. Mamasyado kang. Umalis ka na. Umalis ka na dahil hindi ka na kailangan ni Mommy. Wala na siya at hindi niya na kailangan ang presensya mo. Galit kong bigkas habang walang humpay ang pagpatak ang luha mula sa aking mga mata. Talagang hindi na namin kailangan ang presensya niya. Wala na, namatay na si Mommy sa matinding pagdurusa at ngayon lang siya kusang magpakita sa amin sa mahabang panahon na itingkawil niya kami. Saan siya kumukuha ng kapal ng mukha para gawin ito? Iha. I'm sorry. Hindi ko alam at sana mapatawad mo ako. Alam kong hindi ka tangap-tangap ang nangyari but still, you are my daughter. Hindi maikakaila. Mr. Rodriguez, narinig mo naman siguro ang sinabi niya, di ba? Ayaw ka na niyang makausap at you should respect her decision. Putol naman kay Daddy sa mga sasabihin niya pa nang biglang dumating si Lucian Ferrero. Yes, si Lucian nakagaya sa mga pagkikita namin, hindi ko na naman nakikitaan ng emosyon ang kanyang mukha. Diretso siyang naglakad palapit sa akin at hinawakan niya ang kamay ko na nakatakip sa aking pisngi na tinamaan ng sampal ni Daddy. Pinakatitigan niya iyon bago ko napansin ang kislap ng galit sa mga mata nito. Mr. Ferrero. Mabuti naman at nandito ka na din ipagpaumanhin mo pero sa sobrang hirap na kumuha ng appointment sa opisina niyo, hindi ko nasasayangin pa ang pagkakataon na ito. Gusto ko sanang makausap ka tungkol sa negosyo, narinig kong bigkas na naman ni Daddy. Sa pagkakataon na ito, punong-puno ng pagpapakumbaba ang boses nito at halata din na malaki ang paggalang niya kay Lucian. Kumbaga, biglang nawala ang angas niya na palagi kong nakikita sa tuwing nagmamakaawa ako sa kanya noon na bigyan ako ng pera para sa aking pag-aaral at para sa gamutan ni Mommy. Nandito tayo sa burol ng babaeng minsan mong naging asawa at iyan ang topic na gusto mong pag-usapan natin, Mr. Rodriguez. Sabihin mo sa akin, gaano kakalinis para pagkatiwalaan kita, seryosong sagot naman ni Lucian. Hinawakan ako nito sa kamay at hindi na ako nakapalagpanang sa pangawalang pagkakataon. Parang wala lang sa kanya ang bigat ko nang bigla niya na lang akong kargahin. Hindi na din ako nagprotesta pa dahil ayaw ko na din naman makaharap pa si Daddy. Masakit na kasi ang sampal na tumama sa aking pisngi, kani-kanina lang at natatakot ako na baka madalawan pa ako. Baka matabingi na ang mukha ko nito dahil noong gabi na nagtalo kami, nasampal niya din ako. Puro sampal na lang ang tinamo ko sa kanya at ayaw ko nang mangyari ulit iyon. Masakit na. Diretso akong dinala ni Lucian patungo sa nakaparada niyang sasakyan. Ipinasok niya ako sa loob at dahan-dahan na ibinaba pagkatapos pumasok na din siya sa loob at kaagad din namang isinara ng isa sa mga bodyguards nito ang pintuan. Hindi ka ba marunong lumaban? Hahayaan mo na lang ba sila ansaktan ka ng paulit-ulit? Seryoso niyang tanong sa akin. Pigil ko naman ang sarili ko na muling maiyak. Siguro ang tingin niya sa akin ngayon ay isang babaeng mahina na hindi marunong lumaban sa buhay. Na kung wala siya hindi ko kayang ipagtanggol ang sarili ko. Hay hindi naman sa ganoon. Kakanina ko pa sila pinaalis pero ayaw nila eh. Nagmatigas sila at hindi ko alam kung bakit kailangan niya pang pumunta gayong matagal na siyang walang pakialam sa amin. Mahinang sagot ko kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Masakit ba? Tanong niya naman sa akin, habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Hindi ko gets ang kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya kaagad din naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya. Don't worry, kulang lang sa disiplina ang daddy mo. Ako ang gagawa noon para sa iyo, muli niyang sambit sabay haplos niya sa nasaktan kong pisngi. Banayad na haplos na sapat na para maramdaman ko ulit ang pag-aalaga niya sa akin. Ang kagustuhan niya na huwag na akong umiyak. Hindi ko alam pero ngayon palang unti-unti na akong natatakot sa kanya. Feeling ko kasi, sa maiksing mga oras na nakakasama ko siya,
naging palagay na ang loob ko sa kanya at para bang nasanay na ako na ganito siya palagi. Gustong-gusto ng puso ko ang pakiramdam na nandyan siya at dinadamayan ako sa mga oras na nasasaktan ako. Sa tuwing nasa paligid lang siya, feeling ko walang sino man ang pwedeng manakit sa akin. Isang linggo na ibinurol si Mommy bago namin ito inihatid sa huling hantungan. Masakit sa akin na tuluyan na nga ako nitong iniwan pero kailangan kong tanggapin iyon. Ganoon talaga siguro ang buhay, may nauna at may naiiwan. Nakauwi na ang lahat ng mga nakikiramay maliban kay Risa, pero heto pa rin ako. Nakatayo sa harap ng puntod ni Mommy at patuloy pa ring lumuluha. Hindi pa rin mawala-wala ang sakit sa puso na nararamdaman ko hanggang ngayon. Amber, tama na iyan. Hapon na at kailangan na nating umuwi, narinig kong sambit ni Risa. Kaagad kong pinunasan ang luha mula sa aking mga mata at pilit itong ninisyan. Mabuti pa itong si Risa mula umpisa, hindi niya ako iniiwan na labis kong ipinagpasalamat. Risa, wala na si Mommy. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, umiiyak kong sambit. Magpakatatag ka, Amber. Hindi pa katapusan ng mundo. Tama na iyang pag-iyak. Hindi gusto ng Mommy mo na nakikita kang sobrang nasasaktan, kaya tahan na, malumanay ang boses na sagot nito. Tinanguan ko lang siya at muli kong sinulyapan ang puntod ni Mommy at hinawakan sa kamay si Risa at sabay na kaming naglakad palayo sa puntod. Habang naglalakad kami, mula sa kalayuan, natanaw ko ang kotse ni Lucian na alam ko na ako ang hinihintay nito. Dinig ko, isang abalang tao si Lucian pero hindi ko maintindihan kung bakit pagdating sa akin para bang kay dami niyang oras. Siguro dahil sobrang laki na nang na-invest niya sa akin. Nitong mga huling araw ng burol ni Mommy, ichinikin niya ako sa isang hotel na malapit lang sa location ng chapel para mabils daw akong makapunta at makauwi. Siya din ang nagbayad sa lahat ng mga expenses at baka natatakot si Lucian na hindi ko siya mabayaran. Ngayong nailibing na si Mommy, kailangan ko nang bumalik sa dati kong buhay. Siguro ang una kong gagawin ay ang pumunta sa school na pinapasukan ko at formal na mag-drop out. Sa dami na ng mga absent ko, tiyak akong hindi talaga ako makakapasa ngayong semester na ito. Mag-enroll na lang ulit ako next year. Ngayong taon, balak kong maghanap na muna ng trabaho para maipagpatuloy ang buhay ko. Mag-ipon ako para naman matupad ang pangarap ni Mommy sa akin. Iyon ay ang makapagtapos sa pag-aaral. Hop in, narinig kong sambit ng isang familiar na boses nang mapatapat kami sa sasakyan ni Lucian. Napatitig ako dito at doon ko nakita ang seryosong mukha ni Lucian na nakatitig din sa akin. Chief Executive Officer Risa Wright. Doon ka sa kabilang kotse. Ihahatid ka na namin, narinig kong kausap din ng isa sa mga tauhan ni Lucian kay Risa. Ayaw ko pa nga sanang bumitaw kay Risa kaya lang, niyayaya na ito ng tauhan ni Lucian sa isa pang sasakyan, kaya walang choice kundi ang maghiwalay kami. Naglakad siya patungo sa isang sasakyan samantalang ako naman ay naglakad patungo sa sasakyan kung saan nakasakay si Lucian ngayon. Binuksan ng isa sa mga bodyguards nito ang pintuan at pinapasok ako sa loob. Salamat sa lahat ng mga kabutihan na ipinagkaloob mo sa akin. Ang presensya mo ay isang malaking bagay sa akin para maibasan ang pangulila at pagluluksa ko dulot ng pagkawala ni Mommy, mahinang sambit ko kay Lucian. Nanatili siyang tahimik hanggang sa naramdaman ko ang pag-usad ng sasakyan, kaya naman dahan-dahan ko nang binuksan ang aking dalang backpack at mula sa loob, inilabas ko ang cheque na never ko pang napa-encash. Iniabot ko iyon sa kanya kaya naman napatitig din ito sa akin. Hindi ko na magagamit ito kaya hindi ko na kailangan. Marami ka na ding ginastos mula sa hospital bills ni Mommy, morgue at hanggang sa naiburol siya at nailibing kaya sana tanggapin mo ito. Mahina kong sambit habang nakikipagsukatan ng titig sa kanya. Kaagad ko namang napansin ang unti-unting pagguhit ng ngisi sa labi nito. Ang kanina ay seryosong ekspresyon ng kanyang mukha ay napalitan iyon ng biglang pagbalasik ng kanyang hitsura, kaya naman hindi ko mapigilan ang makaramdam ng agam-agam. Nitong mga nakaraang araw sobrang bait niya sa akin pero bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin ngayon? Precious, naibigay ko na sa iyo ang pera na iyan at isang malaking insulto sa akin, kung ibabalik mo sa akin ang mga bagay na naibigay ko na sa iyo, seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako sa cheque na hawak ko sabay iling. Pero hindi ko na kailangan ang mga ito. Saka, sa laki ng nagastos mo sa akin, isipin mo na lang na isa itong kabayaran sa lahat-lahat para quits na tayo, sagot ko naman sa kanya sabay kagat ko sa aking pang-ibabang labi.
Sa totoo lang, bigla akong nakaramdam ng pagkailang sa ipinapakita niyang pag-ugali sa akin. Nagulat na nga lang ako na imbes na tanggapin niya ang cheque na hawak ko, isang malakas na pagtawa niya ang umalingangao sa buong paligid. Keep it. Isipin mo na lang na isa iyang regalo na mula sa akin, seryosong sagot ni Lucian kay Precious Amber. Sa totoo lang, naiinis siya at the same time, lalo siyang nakaramdam ng matinding paghanga sa dalaga. Imagine, hindi niya lubos na ma-imagine na hindi pa pala napa-encash nito ang cheque na bigay niya. Sa sitwasyon ngayon ni Precious alam niyang higit itong nangangailangan ng pera. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang pumasok sa isipan nito, kung bakit gusto nitong ibalik sa kanya ang isang bagay na kung totoosin ay barya lang sa kanya. Hindi tuloy mapigilan ni Lucian na lalong humanga sa dalaga. Hindi niya din akalain na may ganito pa palang babae na natitira sa mundo. Babaeng walang habol sa pera maipaglaban lamang ang prinsipyo. Pero hindi ko na ito kailangan. Sige na, tanggapin mo na ito at pagkatapos nito, hayaan nyo, hindi na tayo ulit magkikita, seryoso namang sagot ni Amber. Isang malakas na pagtawa ang muling namutawi mula sa bibig ni Lucian. Kung sa ibang pagkakataon, baka uminit na ang ulo niya eh. Pero si Precious ito. Ang kanyang nag-iisang Precious na kung hindi lang nakaburol ang ina nito, baka makailang ulit niya na itong dinala sa kanyang kwarto at paulit-ulit na inangkin. Hindi lang hatala sa mga kilos ni Lucian pero katakot-takot na pagpipigil ang ginagawa niya sa tuwing nakikita niya si Precious Amber. Hindi niya alam kung ano ang meron sa babaeng ito at kung bakit hindi ito mawala-wala sa isipan niya. Feeling niya, buong-buo na nakuha ni Precious ang kanyang atensyon at hindi matatapos ang pag-uusap nila ngayong araw. Nag-uumpisa pa lang siya at minsan na niyang naipangako sa kanyang sarili na hindi niya pakakawalan si Precious. Bakit hindi mo na ba kailangan ng pera? Seryosong tanong ni Lucian kay Precious Amber. Labag sa kalooban niya na ibalik pa ni Precious sa kanya ang cheque na ibinigay niya dahil hangat maari ayaw niyang mahirapan ito. Actually, nagsisisi nga siya kung bakit 1 million lang ang naisulat niya sa cheque. Pwede namang 10 million, 100 million or kahit magakano, makita niya lang kung paano ito umiti. Sa tuwing nakikita niya kasi ito, wala siyang ibang nakikita sa mukha nito, kundi ang umiyak ng umiyak. Nag-aalala nga siya na baka ma-dehydrate na ito sa kakaiyak eh. Maghahanap ako ng trabaho. Ang halaga na nakasulat sa cheque ay para talaga sana kay mommy kaya lang wala na siya, kaya hindi ko nakayangan, sagot naman kaagad ni Precious. Kaagad namang nagsalubong ang kilay ni Lucian sa naging sagot nito. Lalo siyang humanga kay Precious sa kabila ng inis na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Inayawan nito ang 1 million na bigay niya tapos magtatrabaho daw. Salamat talaga sa lahat-lahat. Tatanawin kong isang malaking utang na loob ang tulong na ibigay niyo sa akin. Pasensya na po sa abala, muli nitong bigkas. Hindi na sumagot pa si Lucian habang nakatitig lang ang kanyang seryosong mga mata sa harapang bahagi ng sasakyan. Hindi naman mapigilan na makaramdam ng kaba si Amber. Feeling niya nagalit sa kanya si Lucian. Kaya lang, wala eh. Ngayong nailibing na ang mommy niya, ito na din ang tamang oras para huwag niya na itong gambalain pa. Pwede po bang pakihinto na ng sasakyan? Bababa na ako. May sakayan ng jeep sa may kanto pa uwi sa bahay na tinitirhan namin ni mommy, muling sambit ni Amber. Napakurap ng makailang ulit si Lucian bago nito sinenyasan ang driver na sundin ang nais ng dalaga. Mabilis namang tumalima ang nagmamaneho at ilang saglit lang, huminto ang tatlong magarang sasakyan sa isang kanto. Tinapunan muna ng tingin ni Amber si Lucian bago niya ibinaba sa upuan ang hawak niyang cheque at mabilis na lumabas ng sasakyan. Samantalang si Risa naman na nasa kabilang sasakyan ay mabilis na din na lumabas pagkatapos nitong makapagpasalamat. Samantalang naiwan naman si Lucian na hindi mapigilan ang mapatiimbagang. Dinampot niya ang cheque na iniwan ni Precious Amber kasabay ng makahulugang ngiti na gumuhit sa labi nito. Bibigyan niya muna ng time na makapagluksa si Precious at sa kanya ito babalikan. Buo na ang kanyang mga plano na magiging kanya ulit si Precious. Hindi siya makakapayag na hindi ito mahuhulog sa kanyang charm. Pagdating ni Lucian sa malapalasyo niyang tahanan, kaagad niyang kinausap ang kanyang kanang kamay na tauhan. Mag-assign ka ng mga tao na mapagkakatiwalaan na pwedeng mabantay kay Precious buong oras.
I-report sa akin ang mga ginagawa niya at siguraduhin ang kanyang kaligtasan sa lahat ng oras, seryosong utos ni Lucian dito. Malungkot ang mamuhay na mag-isa pero kailangan kong sanayin ang sarili ko. Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay at gumawa ng paraan para matupad ang pangarap ko na naging pangarap din mommy para sa akin noong nabubuhay pa ito. Isang linggo akong walang ibang ginawa kundi ang magmukmok sa aming munting bahay at pagkatapos noon, kailangan ko na ulit gumising ng maaga para maghanap ng trabaho. Ngayong wala na si mommy, kailangan ko nang maghanap ng mas disente na trabaho. Ayaw ko nang pumasok ng bar. Nakakadala na din kasi ang pulit-ulit na pambabastos na natatanggap ko mula sa mga pasaway na mga customers. Amber, saan ka pupunta? Saktong pagkalabas ko ng bahay, dumating naman si Risa. May dala na naman siyang Tupperware na alam kong pagkain na naman ang laman. Nahihiya na talaga ako sa kanya dahil wala na siyang ibang ginawa sa araw-araw, kundi dalhan ako ng kung ano-anong mga pagkain. Siguro dahil alam niya na simula noong namatay si mommy, hindi na ako nagluluto ng pagkain at bumibili na lang ako palagi sa labas. Magja-job hunting, nakangiti kong sagot sa kanya. Ha? Nako, bakit hindi mo sinabi kaagad at nang masamahan kita, kaagad niya din namang sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan na magtaka. Sasamahan mo ako. Bakit, wala ka bang pasok sa school? Nagatataka kong tanong sa kanya. Meron kaya lang nag-drop out na din ako nakangiti niyang sagot sa akin. What? Nag-drop out ka? Sayang naman, sagot ko din naman kaagad sa kanya. Kung totoosin kayang-kaya naman itong si Risa paaralin ng mga magulang niya. May pwesto silang tindahan ng mga karne sa palengke, at kahit na dito sa squatters area sila nakatira, nakakaangat pa rin naman sila sa buhay. Pareho kasing masipag ang mga magulang niya Malungkot pumasok mag-isa sa school kaya sasabay na lang ulit ako sa iyo sa pag-enroll mo next year. Saka, alam mo naman na tamad akong mag-aral at mas. Lalo akong tinatamad ngayon dahil huminto ka na din, sagot niya naman sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapailing. Kain ka na muna. Hintayin mo ako at saglit lang iyo. Maliligo lang ako tapos sasama ako sa iyo sa pag-a-apply ng work. Nakangiti niyang muling bigkas sabay abot niya sa akin ng hawak niyang Tupperware. No choice na ako kundi tanggapin na iyon. Sino ba naman ako para umayaw sa grasya? Hindi pa nga ako kumakain ng agahan dahil bala kong dumaan sa karenderya ni Manang Maria para doon na sana kakain. Since may dalang pagkain para sa akin itong si Risa, ibig sabihin, makatipid ako ngayong araw ng pagkain ko sa agahan. Mahalaga ang bawat peso sa bulsa ko, lalo na sa sitwasyon ko ngayon na hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Pagkaalis ni Risa, muli akong pumasok sa loob ng bahay para kumain na muna habang hinihintay siya. Halos 1 oras lang naman ang itinagal at bumalik na din ito at kagaya ko nakapang formal attire na din siya. Alam mo, sakto itong pag-a-apply natin. May nabasa ako sa diaryo kanina. Hiring daw ang Seth Corporation Inc., seryoso niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Nasa 3 taon pa lang kami sa kurso naming business management at hindi ko alam kung anong trabaho ang pwede naming applyan sa Seth Corporation. Isa iyong higanteng kumpanya dito sa bansa na nakaline up sa real estate, mining, banking at marami pang iba kaya tiyak akong mataas ang mga qualifications nila pagdating sa mga applicant at tagilid kami doon. Ano ka ba Risa? Doon talaga? Baka naman pagtawanan lang tayo doon. Anong trabaho naman ang pwede nating applyan sa kumpanya na iyan? Sagot ko naman sa kanya at hindi ko pa nga mapigilan ang mapakamot ng sarili kong ulo kahit na hindi naman Makati. Ano ka ba, Amber? Huwag mong sabihin nawawalan ka na ng confidence sa sarili mo. Kahit na anong trabaho pwede natin applyan. Pwede natin subukan, kaagad niya din namang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Hindi ko akalain na ganito pala kalakas ng fighting spirit nitong si Risa. Heist, bahala na nga siya. Halika na. Balita ko ang dami daw nag-a-apply ngayon kaya kailangan na nating pumunta para mauna tayo sa pila. Subukan lang natin. Malay mo naman di ba swertihin tayo. Kapag matangap tayo sa TV, makakaipon tayo ng malaking pera para maipagpatuloy ang pag-aaral natin next year. Excited nitong sagot kaya naman wala na akong magagawa pa kundi ang sumang-ayon na lang.
Kailangan ko na lang siguro ihanda ang sarili ko sa isang rejection na maririnig namin ngayong araw dahil malabo pa talaga sa sikat ng araw na matatangap kami ng kumpanya na iyon. Naririnig ko na ang tungkol sa kumpanya na Didi at ang alam ko mataas ang standard nila pagdating sa paghahire ng mga empleyado. Kanina pa ako, hindi mapalagay habang nakapila kami ni Risa, kasama ang iba pang mga applicant. Kasuotan pa lang at postura, feeling ko talaga ligwak na kami eh. Dagdagan pa ng kung makatingin sa amin ni Risa, ang iba pang mga applicant akala mo mga shareholders ng kumpanya na tingin palang gusto nang sabihin sa amin na hindi kami qualified. Risa, wag na lang kaya tayo tumuloy. Kinakabahan ako eh, pabulong kong wika kay Risa na noon ay chill-chill lang na nakaupo at hinihintay na tawagin ang pangalan niya. Kinolekta na kanina ang aming mga resume at hinihintay na lang namin na tawagin ang pangalan namin para pumasok sa loob for interview. Ano ka ba? Ngayon ka pa ba atras na nandito na tayo? Relax ka lang dyan. For experience itong ginagawa natin at kung mahirman tayo or hindi ayos lang. At least sinubukan natin 'di ba? Nakangiti nitong sagot sa akin. Wala na akong nagawa pa kundi ang dahan-dahan na tumango na lang. Sabagay, tama siya. For experience na nga lang. Wala namang bayad sa pag-a-apply ng trabaho at ayos na din at least minsan kong naranasan ang mag-apply sa isang malaking kumpanya na kagaya ng Zit Corporation. Menchi de Jesus, muling nagtawag ng applicant ang babaeng kumuha ng resume sa amin kanina pagkatapos lumabas ng isa pang applicant na. Kakatapos lang interviewin. Pumasok ang isa pa at nasundan ng isa pa. Ganoon palagi nagsenaryo at duda ako kung may nahahir na ba. Lahat kasi ng lumalabas galing sa loob ay malungkot ang kanilang mga mukha. Iyong iba naman ay mga nakasimangot na halatang masama ng loob. Chief Executive Officer Precious Amber Rodriguez, sa wakas tinawag na din ang pangalan ko kaya bantulot na akong tumayo. Yes po ma'am, kinakabahan kong sagot. Kaagad na din naman akong tinanguan ng tagatawag ng pangalan at sinenyasan ako na sumunod daw sa kanya. Kahit na kinakabahan, kaagad na din naman akong tumalima. Pumasok kami sa isang pintuan kung saan may isang babaeng medyo may edad na nakaupo. Siya siguro ang taga-interview dahil nabasa ko sa ibabaw ng kanyang mesa ang letra na Human Resources. Chief Executive Officer Precious Amber Rodriguez. Seryosong tanong niya sa akin. Yes ma'am. I am. Precious Amber Rodriguez, kinakabahan kong sagot. Have the seat, sagot nito sa akin. Kimi naman akong naupo sa upuan na nasa harap ng kanyang table. Congratulations! We're delighted to offer you the position of Personal Secretary to the CEO ng Zit Corporation Inc. Diretsahan at walang paligoy-ligoy niyang bigkas na labis kong ikinagulat. Ha? Wala sa sariling sagot ko. Hindi ko kasi talaga ito inaasahan. Wala pang interview na nagaganap pero tanggap na ako. Hindi nga. Ganoon lang kabilis? You heard it right, Chief Executive Officer Rodriguez. Matagal nang naghahanap ng sekretary si boss and I think fit sa iyo ang posisyon na iyon. Nakangiti nitong sagot sa akin, sabay lapag ng isang dokumento sa harapan ko. Dinampot ko iyon at binasa at muling nagulat nang mapansin ko na isa itong kontrata. Bakit ang bilis? Ganito ba talaga sa mga malalaking kumpanya? On the spot ang pag-hire at may contract kaagad. Your salary is 120,000 plus insurances. Pwede mong i-review ang iyong contract bago pirmahan, nakangiti nitong muling wika. Pakiramdam ko biglang nanlaki ang ulo ko sa mga sinabi niya dahil sa gulat. Hindi ko kasi talaga ito inaasahan. Ang akala ko bokya kami ngayong araw at sa dinami-dami ng mga applicant sa labas, ako pa talaga ang na-hire na isang undergraduate. Pero syempre, sino ba namang tanga ang palalagpasin ang ganitong pagkakataon? Magiging personal secretary ako ng CEO at ang laki ng sahod, kaya hindi ko na tinapos pang basahin ang kontrata at kaagad ko na iyong pinirmahan. Mag-iinarte pa ba ako? Syempre, hindi na. Ito na iyon eh. Ito iyon tinatawag na swerte dahil sa wakas magkakaroon na ako ng trabaho. Saka hindi ito dipitsuging kumapan niya. Isa itong malaking kumpanya kaya ayaw kong sayangin ang pagkakataon na ito. Great! Welcome to Zit Corporation Inc., Chief Executive Officer Rodriguez, nakangiting wika sa akin ni Chief Executive Officer San Jose nang mapansin niya na kaagad kong pinirmahan ang kontrata.
Isang masayang ngiti sa labi ang kaagad kong pinakawalan at tinangap ang pakikipagkamay niya sa akin. Bukas ka mag-umpisa and don't worry, ititrain ka naman ng executive secretary ni Mr. C and I'm sure kayang-kaya mo ang trabaho. Nakangiti nitong muling wika. Thank you, ma'am. Asahan niyo po, magiging tapat po ako sa kumpanya at magtatrabaho po ako ng maayos, nakangiti kong sagot sa kanya. Marami pang mga sinabi si Chief Executive Officer San Jose tungkol sa magiging trabaho ko at pagkatapos noon, hinayaan niya na akong makaalis. Pagkalabas ko ng EC department, hindi ko maiwasan na magulat ng ibalita din sa akin ni Risa. Na na-hire din daw siya bilang isang office staff. Noong una nagtaka pa nga ako dahil mas nauna pa yata siyang natapos ma-interview kumpara sa akin, pero noong sinabi niya ang pangalan ng taong nag-interview sa kanya, iniisip ko na lang na baka hindi lang iisang tao ang taga-interview. Baka marami sila since ang daming nga naman kasing applicant ng araw na ito. Bago kami umuwi ni Risa, dumaan pa nga kami sa isang restaurant para kumain. Advance celebration namin sa pagkakahir sa amin ng Teeth Corporation Inc. Noong una ayaw ko pa nga sanang pumayag na sa mamahaling restaurant kami kakain pero noong sinabi niya sa akin na may budget naman daw siya galing sa allowance niya, wala na akong magagawa pa kundi ang pagbigyan ito. Siya naman ang magbabayad eh. Babawi na lang siguro ako sa kanya kapag makasahod na kami. Pagkatapos naming kumain, umuwi din naman kaagad kami ni Risa. Nagulat pa nga ako nang pagdating ko ng bahay. Ibinalita sa akin ng kapitbahay ko na si Aling Magda na may taong naghahanap daw sa akin. Nagtataka ako kung sino iyon pero noong ilarawan ni Manang Magda ang hitsura ng taong iyon, doon ko napagtanto na ang ex-boyfriend kong si David ang naghahanap sa akin kanina. Hindi ko tuloy mapigilan ang magtaka. Himala, naalala yata ako ng David na iyon sa kabila ng panluluko na ginawa nito sa akin. Kung saan naman na nakamoved on na ako sa kanya, saka naman siya nagpapakita sa akin. Kagaya ng mga nagdaang gabi, sinamahan ulit ako ni Risa dito sa bahay na matulog. Nag-aalala daw kasi siya sa kalagayan ko na mag-isa lang dito sa bahay. Pabor naman sa akin ang pagsama niya sa akin dito sa bahay kapag gabi dahil mas lalo lang akong malulungkot kung mag-isa lang ako. Kinaumagahan, maaga pa lang gumayak na kami ni Risa para sa unang araw ng pagpasok namin sa aming trabaho. Suot ng isang formal attire. Excited kami pumasok sa Teeth Corporation at kaagad din naman kaming ina-assist ng isang staff. Briefing at ipinaliwanag sa amin ang kung ano ang magiging trabaho namin. May mga iba pa pala silang mga na-hire, pero hiwa-hiwalay kami ng department. Si Risa ay sa finance department at ako naman ay sa office daw ng C. Pagkatapos ng halos 2 oras, isa-isa na kaming sinamahan sa kung saang department kami maa-assign. Sa aming lahat, ako lang yata ang nakakuha ng mataas na posisyon. Direkta kasi ako sa office ng CE at ako din ang pinakahuli na inihatid doon. Pagdating sa top floor, ang nakangiting mukha ng isa pang sekretary ang sumalubong sa akin. Hindi ko nga maintindihan kung bakit kailangan pang maghir ng isa pang sekretary, gayong ang alam ko maliban sa akin, may 2 ng sekretary ang C. Gayunpaman, ipinagkibit-balikat ko na lang iyon. Baka naman kasi marami talagang trabaho, kaya kailangan pa nilang mag-hire ng isa pang empleyado na direkta sa C. Hi! The name is Mayet Lorente, pakilala pa nito sa akin sa bailahad ng kamay. Nag-shake hands kami at kaagad na din naman akong nagpakilala sa kanya. Precious Amber Rodriguez po, sagot ko naman. Nice to meet you Chief Executive Officer Amber. Hinihintay ka na pala ni boss sa loob ng office niya. Pumasok ka na lang sa loob at mag-report sa kanya, nakangiti nitong sagot. Isang tipid na pagtango ang naging tugon ko at kaagad na ding sinunod ang sinabi niya. Kakaba-kaba akong naglakad patungo sa isang nakasarang pintuan. Actually, salamin ang dingding ng opisina ng ICC pero hindi kita ang loob dahil tented ito. Siguro, sinadya ito ng ICC para makita niya kung nagtatrabaho ba talaga ang mga staff niya dito sa labas. Hindi siya kita sa loob, pero sure ako na nakikita niya ang mga staff niya dito sa labas. Pagdating sa pintuan, kumatok ako ng 3 beses bago ko dahan-dahan na binuksan iyon. Kinakabahan akong pumasok sa loob ng opisina pagkatapos ay dahan-dahan na isinara ang pintuan. Wala sa sariling inilibot ko ang paningin ko sa buong paligid at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng kaba nang dumako ang tingin ko sa isang lalaki na nakaupo sa swivel chair at nakatalikod sa gawi ko. Good morning, sir.
If thy name is Precious Amber Rodriguez. Your new personal secretary. Kinakabahan kong bigkas lalo na at bigla kong naisip kung ano nga pala ang pangalan ng kumpanya na ito. Sa sobrang excited ko, nakalimutan kong itanong sa GE at kay Chief Executive Officer Maiet kanina sa labas. Nice to meet you again, Precious. Sagot naman sa akin ng isang baritono na boses. Nagtaka pa nga ako nang bigla kong naisip na para bang napaka-familiar ng boses niya. Nasagot lang ang katanungan ng isipin ko nang mula sa pagkakaupo sa swivel chair tumayo ito at umikot paharap sa akin. Mr. Lucian Montefalco Ferrero, hindi ko mapigilang bulalas dahil sa matinding pagkagulat. Nagkita ulit tayo, Precious. How are you? Nakangiti nitong sagot sa akin na siyang dahilan kaya lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko talaga akalain na sa dinami-dami ng pwedeng maging boss, bakit siya pa? Mr. Lucian Montefalco Ferrero, anong paanong, sa sobrang gulat ko, hindi ko tuloy malaman kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko akalain na sa dinami-dami ng pwede kong makaharap ngayong araw, siya pa talaga. Ang taong akala ko hindi na muling magkukrus ang aming landas. Masyado ba kitang nagulat? Kumusta ka, Precious? Nakangiti nitong wika sabay hakbang palapit sa akin. Kinakabahan na napaatras naman ako para sana iwasan siya. Ewan ko ba hindi ko talaga alam kung bakit siya. I mean, sa dinami-dami ng pwedeng maging boss, si Lucian Montefalco Ferrero pa talaga. Lucian Montefalco Ferrero. Little Corporation Inc. Shit, bakit ngayon ko lang naisip ito? Kaya ba kay bilis kong natangap dahil siya ang may-ari ng kumpanya na ito? Pero bakit ako? I mean, maraming mas deserving dyan na pwede niyang i-hire bilang personal secretary niya. Bakit ako pa na walang experience sa ganitong trabaho tapos undergraduate pa? Heast, bakit feeling ko ang tanga ko? Pwede bang mag-back out? I mean, wala po akong experience sa pagiging secretary at baka hindi ko magampanan ng maayos ang trabaho ko. Kinakabahan kong bigkas. God, nakakapanghinayan ang laki ng offer na sahod pero kung siya din lang ang maging boss ko, hindi ko yata kaya. Hindi nga kasi maganda ang reputasyon ko sa kanya, kasi nga sa mga nangyari sa una naming pagkikita. Hindi ko yata kayang makasama siya araw-araw. What do you mean? Aayaw ka na kaagad gayong hindi ka pa nga nag-uumpisa? Yes, Seth, Precious, nakangiti nitong tanong sa akin. Tumigil na din naman siya sa tangkang paglapit sa akin at naupo sa kanyang swivel chair. May inilabas siyang mga papeles at sininyasan akong lumapit sa kanya. Nag-aalangan man, wala akong choice kundi ang sundin siya. Nang sininyasan niya ako na maupo, kaagad na din naman akong tumalima. Kakapirma mo lang kahapon ng contract. Actually, 5 years contract ang pinirmahan mo at kung sakaling aatras ka, kailangan mo akong bayaran or else, ay dedemanda kita ng breach of contract case. Seryoso niyang sagot sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko kasi talaga ito inaasahan. Ha? Anong paano? Hindi. Wala akong perang pambayad saka bakit ako magbabayad wala naman akong utang sa iyo, sagot ko kaagad. Ano ba ang sinsabi ng taong ito? Kung aayaw akong magtrabaho sa kanya pwede naman sana siyang maghir ng iba. Sa dami ng mga applicant nila kahapon, imposible naman na wala silang makita na magiging kapalit ko agad-agad. This is not utang, it is precious. Itong hawak kong mga papeles ay mahalaga at pirmado mo ito. Sa kumpanya ko, hindi ka pwedeng mag-terminate ng contract, lalo na at nakapirma ka, nakangiti nitong sagot. Pakiramdam ko biglang nanginig ang tuhod ko sa matinding pag-aalala. Kung kahapon sobrang excited ako na pirmahan ang contract, iba naman gayon. Hindi ako pwedeng umayaw dahil magbabayad ako. Saan naman ako kukuha ng perang pambayad sa kanya? Mamagkano ba ang dapat kong bayaran? Kinakabahan kong tanong. Muli itong napangisi. Your monthly salary multiply in 5 years, nakangisi nitong sagot. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Wala sa sariling napakamot ako ng aking ulo dahil sa matinding pagkadismaya. Saan ako kukuha ng ganon kalaking halagang pera? Heist, problema na naman. No choice nga siguro ako kundi ang magstay sa kumpanya niya. Ano naman kung hindi maganda ang una naming encounter? Ano naman kung siya ang lalaking nakakuha ng virginity ko? Iba naman noon at iba ngayon.
Sekretary niya ako at tungkol sa trabaho dito sa opisina ang gagawin ko. Kaya lang 5 years contract pala itong pinirmahan kong kontrata. Ang tagal pang matapos. Heist, siguro kailangan ko na lang i-enjoy ang pagtatrabaho sa kanya. Mabilis lang naman ang araw at matatapos din kaagad ang 5 taon na kontrata ko, at sure ako na after 5 years, marami na akong ipon noon. Wala akong pera na pambayad kaya magtatrabaho na lang po ako sa inyo, mahinang sagot ko. Napansin ko pa nga ang kislap ng tuwa sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Great! Mabilis ka lang naman palang kausap eh. Don't worry, hindi naman masyadong mahirap ang gagawin mong trabaho sa akin, nakangiti nitong sagot. Ano po ba ang gagawin ko? I mean, anong task ang gagawin ko? Sagot ko naman. Simple lang, since wala ka pa namang table dito sa loob ng opisina ko, maupo ka muna doon at hintayin mong matapos ako sa aking ginagawa. After nito, may pupuntahan tayo, sagot niya naman. Hindi ko naman mapigilan ang magtaka at napatingin sa isang mahabang sofa na itinuro niya. Saka, ano ang sabi niya, dito mismo sa loob ng opisina niya ako pipwesto. May ganoon ba? Hindi ba pwedeng sa labas gayong doon din naman nakapwesto ang sekretary niya at iba niya pang mga empleyado? Kanina pa ako pasulyap-sulyap kay Mr. Lucian Montefalco Ferrero na abala sa santambak na mga papeles na nasa harapan niya samantalang ako naman ay kanina pa nakatunganga na nakaupo pa rin dito sa malambot na sofa at walang ginagawa. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses na akong napahikab. Nakakaantok pala ang ganito at para bang gusto kong matulog na muna dahil wala naman akong ginagawa. Nahihiya naman akong istorbuhin ang bago kong boss dahil halata talaga na sobrang busy niya. Nag-aalangan na din akong magtanong sa kanya ng mga bagay at baka magalit siya sa akin. Parang kay sarap tuloy mahiga dito sa sofa at matulog na muna. Fully air-condition ang buong paligid at sakto lang ang temperature, kaya talagang hinihila ako ng matinding pagkaantok. Nasaan na ba ang table na sinasabi niya para mabigyan niya na ako ng trabaho? Heist, kay hirap ng ganito. Sobrang naboboard na ako. Nasa ganoon akong kalagayan ang narinig kong may kumatok sa pintuan ng opisina. Napansin kong napasulyap pa nga sa akin si Sir Lucian bago ito nagsalita at pinapasok ang kung sino man ang nasa labas. Pagkabukas ng pintuan, wala sa sariling napaayos ako ng upo nang bumungad sa paningin ko ang ex-boyfriend kong si David. Kasama nito ang stepsister kong si Aurora na napansin kong nagulat din nang makita niya ako. Actually, hindi lang naman siya ang nagulat kundi pati na din ang taksil kong ex-boyfriend na si David. Saka ano kaya ang ginagawa nila dito sa opisina ng bago kong amo? What do you want? Walang ganang tanong ni Sir Lucian nang tuluyan nang nakapasok si David sa loob ng opisina. Sa ekspresyon ng mukha nito, halatang kakilala niya naman si David. Uncle D. Narinig kong sambit ni David na labis kong ikinagulat. Uncle. Tiyuhin teka lang. Hindi lang ba nagkataon na pareho ang last name ni David kay Mr. Lucian Montefalco Ferrero? Tama, isang Ferrero din si David at posibleng magkadugo silang dalawa ni Sir Lucian. Uncle nga diba? Uncle ang tawag ni David kay Sir Lucian at ngayon palang parang gusto ko ng kilabutan. Walang hiya, wag nilang sabihin na magkadugo itong si David si Mr. Lucian Montefalco Ferrero. Heist ang gulo. Uncle, ano ang ginagawa ng ex-girlfriend ko dito? I mean ni Amber, narinig kong tanong ni David. Napansin kong muling napasulyap si Sir Lucian sa akin bago muling hinarap si David. Ex-girlfriend mo Precious. Well, I think wala ka sa posisyon para tanungin ako sa mga ganyang bagay, seryosong sagot naman ni Sir Lucian. Napansin ko naman ang makahalugang pagtitig ni David sa akin na para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Gayunpaman, pinilit ko siyang ignorahin. Kung tiyuhin niya man si Sir Lucian, ano naman gayon? Siguro, wala na akong pakialam doon. What do you want? Kung pumunta ka dito para tanungin kung ano ang ginagawa ni Precious dito sa loob ng opisina ko, wala akong time na magpaliwanag sa iyo. Kung may kailangan ka, sabihin mo na dahil marami pa akong dapat natapusin, seryosong sagot naman ni Sir Lucian. Pigil ko naman ang sarili ko na mapangiti. Tingnan mo nga naman, kung paangasan ang pag-uusapan, mukhang mas maangas si Sir Lucian kumpara sa walang kwentang si David. Muli akong napatingin kay Aurora at nang napansin kong titig na titing pa rin ito sa akin, kaagad ko siyang inirapan.
Nagsalubong ang kilay nito sa ginawa kong iyon at akmang maglalakad sana palapit sa akin nang muling nagsalita si Sir Lucian. Where are you going, lady? Hindi ko pinahihintulutan ang kahit na sino na pumasok dito sa loob ng opisina ko without appointment, kaya lumabas ka na, istrikto nitong bigkas. Napansin ko ang pagkapahiya na kaagad na gumuhit sa mga mata ni Aurora, at napakapit pa nga sa braso ni David na para bang nanghihingi ng simpatya dahil sa sinabi ni Sir Lucian. Uncle naman, bakit ba ang init ng ulo mo? Pamangkin mo ako at huwag niyo naman po sanang bastusin ang girlfriend ko, depensa naman ni David. Girlfriend? Girlfriend? Wow, ang lakas ng loob mo na iharap sa akin ang girlfriend mo, gayong lahat ng nakikita mo sa katawan mo ay galing sa akin, galit na wika ni Lucian. Sa sobrang lakas ng boses nito umalingangaw iyon sa buong paligid. Uncle! Oh, come on! Pwede bang saka na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyan? Alam niyo naman po na noon pa man, gustong-gusto ko nang magtrabaho kaya lang gusto niyo akong ilagay sa pinakamababang posisyon, gayong pwede naman na diretsyo na ako sa mataas na posisyon sa kumpanya dahil pamangkin mo ako. Sagot naman kaagad ni David. Mataas na posisyon? Ano ang akala mo sa kumpanya ko, isang kindergarten school na pwede kang maglaro kung gusto mo? No. Kung gusto mong magtrabaho sa kumpanya ko, mag-umpisa ka sa mababang posisyon and that is final, seryosong wika ni Sir Lucian sabay turo sa pintuan ng opisina indikasyo na pinanapabalas na nito si David at Aurora. Kung ang sadya mo dito sa opisina ay istorbuhin ako, mabuti pang umalis ka na, muling bigkas ni Lucian. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawala ni David sabay upo sa upuan na nasa harapan ng table ni Sir Lucian. Kapanasin-pansin naman kay Aurora ang hindi mapalagay. Uncle, may isang dahilan pa ako kaya ako nandito. Kilala niyo naman po siguro si Mr. Gustavo Rodriguez, di ba? Sila ang may-ari ng Rodriguez Furniture Holdings and itong present girlfriend ko na si Aurora ang nag-iisa nilang tagapagmana. Halata ang pagiging proude sa boses ni David habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng kilay. Ang negosyo ng ama kong si Gustavo ay nakabase sa paggawa ng mga furniture. May sariling store at warehouse at nag-export din sila ng mga produkto abroad. Kaya ang sarap ng buhay ni Aurora, pati na din ang ina nito, dahil sila ang nagpakasasa sa negosyo na minsan ding pinaghirapan ng aking ina. Sila ang nakinabang ng lahat-lahat at kaming tunay na pamilya ay basta na lang pinalayas ni Gustavo at nakisama sa kerida nito na ina ni Aurora. Mabuti pa itong si Aurora. Hindi tunay na anak pero siya pala ang magmamana sa negosyo ng biological father ko. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Napaka-unfair ng tadhana. Napaka-unfair ni Gustavo. So, ano naman gayon kung anak siya ni Mr. Rodriguez, or let's say adopted daughter ni Mr. Rodriguez, seryosong tanong ni Sir Lucian habang huling-huli ko ang muling pagsulyap niya sa akin. Halata din sa boses nito ang kawalang interes sa topic nila at pinagbibigyan niya inagmarahil si David dahil pamangkin niya ito. Ganito kasi iyon, Uncle. Narinig kasi ni Tito Gustavo na nag-uumpisa na din kayong pasukin ang negosyo ng furniture at ngayon pa lang, nag-aalala na sila na baka ito pa ang ikabagsak ng negosyo nila, seryosong sagot ni David. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Babagsak ang negosyo ni Gustavo. Well, mabuti nga sa kanila. Iyan na iyong karma na hinihintay ko. So, ano naman ang kinalaman ko dyan? Bago ko pinasok ang furniture business, alam ng halos lahat na nasa business world na nalulugi na ang Rodriguez Furniture Holdings, sagot naman ni Sir Lucian. Iyon nga, Uncle. Kaya nga nandito kami ni Aurora dahil gusto sana namin makiusap sa iyo. Pwede bang makipag-tie up ang kumpanya nila Aurora sa bago mong negosyo? I mean, pamangkin mo ako ang si Aurora ang tagapagmana ng Rodriguez Furniture Holdings, magkakaroon na din ako ng karapatan sa kumapanya nila kapag maikasal kami, nakangiting sagot ni David. Isang malakas na pagtawa naman ang naging sagot ni Lucian sa sinabing iyon ni David. Mula sa pagkakaupo sa swivel chair naglakad ito patungo sa akin. Hindi pwede dahil sa mga ganitong klaseng negosyo, never akong nakikipagsosyo, kahit na kanino, seryoso niyang sagot. Ilang di pa ang layo mula sa akin huminto ito sa paghakbang at muling hinarap sila David na kitang-kita ko ang pagkagulat sa kanyang hitsura. Hindi marahil nila inaasahan ang magiging sagot ni Sir Lucian. Besides,
Isang malaking insulto sa kumpanya ko kung makikipagsosyo ako sa isang maliit na kumpanya ng Rodriguez Furniture. Hindi sila mag-aakyat ng malaking pera sa akin dahil noon pa man, kakapirangot lang ang kita nila. Baka dagdag trabaho at sakit ng ulo pa iyan sa panig ko, muling bigkas ni Sir Lucian. But uncle, bakit naman ganyan? Girlfriend ko si Aurora na anak ng may-ari ng Rodriguez Furniture at malaking bagay din kung tulungan natin sila. Malay mo naman kapag makipag-deal ka sa kanila, tataas na ang income nila at magandang bagay iyon para sa akin lalo na at nagbabalak na kaming magpakasal, sagot naman ni David. Nonsense! Ang sagot ko ay manantiling hindi kaya lumabas na kayo. Ang dami niyong nang sinayang na oras sa akin. Wala akong pakialam kung maging bahagi ka man ng pamilya Rodriguez. And David, ayaw ko nang pag-usapan pa ang tungkol dito. Alam mo ang ugali ko, hindi mo ako mapipilit sa isang bagay na alam mong ayaw ko, seryoso nitong bigkas. Napansin ko ang kaba sa mga mata ni David bago dahan-dahan na tumango. Naiintindihan ko, uncle. Pero sana, i-review niyo din po ang proposals ko sa inyo. Kinabukasan namin ni Aurora ang nakasalalay dito at saka, hindi po ba't gusto niyo din magtagumpay ako sa larangan ng negosyo? Ito na iyon uncle at sana suportahan niyo ako. Sagot nito sabay tayo at dahan-dahan na naglakad patungo sa may pintuan ng opisina habang nakasunod si Aurora. Bago sila lumabas, napansin kong tumitig muna sa akin si David. Ano pa ang tinitingin-tingin mo dyan, David? Out tea. Seryosong wika ni Sir Lucian. Uncle, curious lang ako, ano ang ginagawa ni Amber dito sa loob ng opisina mo? Bakit siya nandito? Tanong nito. Huwag mo nang pakialaman ang mga bagay-bagay na hindi mo nalinya. Isipin mo ang magiging kinabukasan mo at huwag mo akong galitin dahil alam mo na ang mangyayari sa iyo kapag sumuway ka sa nais ko. Puno ng pagbabanta sa boses ni Sir Lucian habang sinasabi ang katagang iyon. Laglag ang balikat na tuluyang lumabas ng opisina si David at Aurora at nang tuluyan na silang nakalabas, dali-dali namang naglakad palapit ng pintuan si Sir Lucian at ganoon na lang ang matinding pagtataka ko nang inilok niya iyon.